Ayon din po kay Arn, aba tila sinisip na naman. Ako po talaga, naghanap po ako na isisisi nila kay Duterte. At anong anggulo, no? Ano ang anggulo? Paano nila masisisi itong si Pangulong Duterte sa mga nagaganap na baha ngayon? Kaya kayo, warak na kayo eh. Tapos ikaw, Arn, sasawsaw ka rito sa mga bayarang ano, sa mga di umano ay mga nabayarang mga taga-media. Eh, halatang halata, no? Ay, imbis na manahimik ka at hindi ka naman na santo. Gusto mo ipagtanggol yung mga kapwa mo, eh po siya, para sirain mo si Vico Soto. si Hindi ko po inaangkin. Kaya na naman kayo. Yan yung problema sa inyo. Wala po akong sinabi na si Vico Soto ay isang kakampi natin, no? Pero hindi po ubra na lahat po ng gumagawa ng mabuti, hindi porkit hindi natin kakampi, ay babanatan na natin, no? Pag sila po ay bumanat sa mga Duterte, putya, babanatan po natin lahat yan. Hindi naman bumabanat yung bata. Maganda naman yung ginagawa. Ano ba naman yan? No? Hindi po yan. Wala po akong pakialam kung ibang partido pa yan si Vico Soto. Hindi po yan, hindi ko po siya pinagmamalaki. Pinagmamalaki lang ng pinagmamalaki po ng mga Makatito Soto. O kaya ko po sinasagot na wala kayong kinalaman sa pagpapalaki diyan kay Connie Reyes yan. Ayun po yung katotohanan. Parang si Marcoleta, hindi naman PDP yan, hindi naman Duterte talaga yan. O, sasabihin niyo ba, hindi natin kakampihan yan? Si Magalong, hindi rin naman atin yan. Basta may ginagawa mabuti, bit nyo naman titirahin. Kayo naman, hindi tayo ganun hindi po tayo dilawan. Na basta kalaban nila, tira lang ng tira, nag-imbento pa. Alam ko pong hindi natin kakampihan at hindi po magiging kakampi si Vico Soto. Pero hindi po masama na purihin yung mga hindi natin kakampi basta may magandang ginagawa. Di po ba? Pag tumira na sa mga Duterte yan, kahit gaano pa kaganda ginagawa niyan, titirahin din natin yan. Biruin nyo to, ang kalaban niya, nakikilaban silang, ilan lang yung mayor na very vocal laban dyan sa mga kontraktor at mga congressman. Oh. Hindi pa nga si Vico Soto, hindi pa nga sa isang kontraktor pa lang. Mga Supreme Court nga, hindi naman natin kaano-ano yan. Pinupuri natin pag tama ginagawa. Ganun po talaga. No? Ganun po talaga ang buhay. Kaya wag po tayong basta po siya kahit na maganda na ginagawa, basta hindi Duterte. Pag tinira nila ang mga Duterte, titirahin natin sila kahit na sino pa po sila. Ganyan po dapat ang pag-iisip natin, hindi yung pucha, si Marcoleta, sa totoo si Marcoleta, mas proud pa tayo kaysa sa mga PDP original. Di ba? Yan po, yung mga original na tumakbong PDP. Mas marami pa pong magagawa si Marcoleta talaga. Dahil hindi siya PDP, hindi siya Duterte, Samantalang si Tatay Digong na nag-endorse sa kanya. Okay. Ano po ba yung sinabi ni Arn? Bakit po natin nasabi? Ako po, naghihintay ako, di ba? Sabi ko, paano kaya nila sisisihin si Tatay Digong? Miski po hindi masisi. Miski si Auntie Claire, hindi niya maiugnay yung baha ngayon kay Tatay Digong. Pero ito po, sa kakapalan ng mukha nito ni Arn, naiugnay po. Ito po, basahin ko lang yung sinabi. Mahilig sa to si Arn M. Sabi po ni Arn M. Clavio, mayroon palang master plan ang DPWH sa flood control ayon sa dating Secretary Rogelio Babe Singson.
Pero pagpasok ng bagong administrasyong Duterte, naabandona na ito, aniya. Kita nyo na. Yun pala ang pinaghimutok ng... Doon mo pala yun dadalhin, Arn. Tuloy natin. Ipinaliwanag ni Singson na kabilang sa master plan ang maayos na flood control projects kung saan mapapakinabangan pa ang mga maiipon na baha. Kaya lang, mas inuna pa ang mag-ipon ng maraming pera. Ikaw makapal ang mukha mo, Arn Clavio, no? Ikaw ang pinakamakapal na mukha. Ano ngayon kung merong plano si Pinoy at hindi pinatupad ni Duterte? May angal ba ang tao sa flood control ni Duterte? Iba ang flood control ni Duterte, simple lang, matipid, pero gumagana. 'Di ba? Maliban sa mga panahon na talagang grabe ang ulan, wala pong ganitong baha na umulan lang ng kalahating oras ay baha na. Alam mo kung bakit, Arn? Ano ang ginawa ni Tatay Digong? Ha? Para maunawaan mo lang. Bago ka namin sitahin kay Sara Balabagan. Alam mo ba ginawa ni Tatay Digong? Naglinis. Nilinis niya. O, kita mo ngayon, ano po ang sinasabi ng DNR tsaka DPWH? Barado eh. Kaya baha ng baha sa Metro Manila, hindi dahil sa Dolomite. No? Arn, baka ikaw naniniwala ka pa sa Dolomite. Biruin mo, hindi raw sinunod yung master plan ni Pinoy. Ano ngayon kung may master plan si Pinoy? Alam mo yung mga master plan na yan, magaling pala si Pinoy. Bakit hindi gumanda ang Pilipinas nung panahon ni Pinoy? Yan yung problema ng mga to eh. Pinapangarap nila si Pinoy na nung panahon naman ni Pinoy, isa sa pinaka-worst. Nagko-contest sila ni Actually, nagko-contest sila ni Marcos Jr. sa paworsan na administrasyon. Tapos, porkit marami sa mga kabataan ngayon hindi na umabot kay Pinoy, ginaganyan nyo na. Parang, alam nyo po, tayong mga umabot, alam natin kung gaano ka-worse yung administrasyon ni Pinoy. Hindi lang mahilig si Duterte na magbintang na magbintang. Ano bang pagmamalaki ni Pinoy? Ini-interview nila yung mga tauhan ni Pinoy na panay dak-dak din. Magaling pala Pinoy nyo. Bakit hindi nyo pinatupad yung mga plano nyo? Puta, meron daw plano, hindi daw pinatupad ni Duterte. Ang tanong ko sa iyo, Arn, bakit hindi pinatupad ni Pinoy yung sarili niyang plano? Ang ganda ng plano ni Duterte. Linis lang ang katapat. Magkaroon ng culture yung mga Pilipino na maglinis. Tapat ko, linis ko. Hindi. Etong mga, kayong mga, lahat ng pwede nyong itira, ihahabol. Tapos sinabi, no, ang ginawa lang daw ni Duterte, mag-ipon ng pera. Kapal na mukha mo. Si Duterte, bago nyo burahin sa kasaysayan yung mga nagawa ni Duterte, uulit-ulitin namin yan at ikukwento namin sa mga taong hindi nakaabot kay Duterte na kay Duterte ang golden years ng Philippine infrastructure. Nak ng tinapay. Anay kay Pinoy. Hindi nga ba ipagmalaki ng mga dilawan yung mga pinagagawa ni Pinoy? Kayo naman, sanay na sanay kayong mga media na mag-imbento eh. Ngayon, natutuklasan. Ano ngayon kung may master plan? Lahat yan may master plan. Pinagkagagastosan nilang master plan. Lahat ng tao na naging presidente, panay master plan. Ang pagkakaiba ni Duterte, dahil kaya walang pinag-uusapan ng master plan si Duterte, dahil si Duterte, aksyon. Pinakamaraming napagawa sa loob ng 6 na taon. Ilang taon ba si Pinoy? Ilang taon si Duterte? Parehong 6 na taon. Pero, problema nitong mga media na to. Panay kayong master plan. Ano ba yung master plan nila?
Dapat ginawa nyo. Panay kayo, master plan. Nag-ipon daw ng pera. Ang kaso, may kaso bang pagnanakaw si Duterte? War on drugs ang kinaso nyo kay Duterte. Engot. Ano tong arn na to? May kredibilidad ka ba? Sige, mahal. Oo, ganito lang ako. Normal lang sa amin pag-uusap to. Yun ang isisisi mo. Pinatigil daw yung master plan ni Pinoy. Simple lang po, napaka-practical. Linisin yung Manila Bay, linisin yung Ilog Pasig, linisin yung lahat ng estero. Walang baha. Naintindihan mo? Walang naglilinis. Baboy kasi yung mga Alam mo yan, panahon ni Duterte, bakit ka mahihiyang hindi maglinis? Lahat nakikita, naglilinis eh. Yan lang ang ibabanat mo kay Duterte. Wala naman kayo nakitang malalaking baha na umulan lang, may baha ng malaki. Lintik na yan. Basta makabira lang tong arn na to eh. O sige. Siya yata tagapagtanggol eh. Katulad niya, no? Asan na ba yung kaya, Nawala na yung kodigo ko kaya, Eto po, sabi po ng isang lawmaker, sino ba tong lawmaker na to? Sabi po ni Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na kinakailangan daw po, even if he has cases here, tignan nyo ang katwiran, ha? Priority po yun pag may kaso ka rito at may kaso ka po rito at may kaso ka rin sa US at hinihingi ng US na extradition ka, extradite ka ron sa kanila. Priority po rito, sabi po ng DOH yan. Pero tignan nyo po katwiran nito ni Risa Ontiveros. Even if he has cases here, pwede pa rin siyang dalhin sa Amerika para harapin mo kaso doon. At pagkatapos ng pagliliti sa ibalik sa Pilipinas para panagutin ng krimen dito. Ontiveros said on Friday. Hindi rin tama na patagalin pa ang kanilang laban, nakakasiguro ang Pilipinas na hindi mawawala ang ating kaso at natutulungan din natin ang mga biktima sa Amerika. Bakit nyo po gusto sabay? Nililitis ang kaso dito tapos kawawa naman po ang presonero sa inyo. Even in detention, Kibiloy, ito po ang pinakamalupit. So kahit daw po nakakulong na rito sa Pilipinas at may kaso na rito, pag nag-request yung US, kinakailangan daw dalhin kagad sa US, sabi ni Ontiveros. Tuta ka kasi. Hindi ka dapat maging senador. Wala po akong pakialam kung maka-US kayo o maka-China kayo o maka-Japan kayo o maka-Australia kayo. Dapat lahat ng tao maka-Pilipino, lalo na kayong mga senador. Ibang bansa na po yung pinag-uusapan natin. Isusuko nyo yung mamamayang Pilipino sa ibang bansa na naman. Kaya nga po, dapat, alam nyo po yung mga kakampi namin sa Senado at sa Kongreso, magpasa na po kayo ng batas na bawal na pong dalin basta-basta yung mga Pilipino sa ibang bansa at parusahan. Itong mga katulad nito na Ontiveros na, alam niyo sa ibang bansa, ang tawag dyan, pagiging traidor. Dito sa atin, putya, tuwan-tuwa pa. Sige, dala na yan si Kibuloy sa ibang bansa. Pwede ba yung pinagsasabi nyo? Kibuloy is a pedophile. Napatunayan nyo na kagad na pedophile? Mga talaga, mga utak demonyo. Okay lang po, ito lang Okay lang po yan palasunod po kami. Baliktad po Kami po ang palasunod sa batas, yung mga Duterte supporters po. Sinabi ng Supreme Court na
illegal yung ginawa, ay illegal yung impeachment. O, ano sabi namin? Sumunod tayo sa Supreme Court. Eh kayo, ngayon, babaguhin nyo na naman yung batas. O, tignan nyo po. Ah, eto po ang kinakatwiran niya kung bakit daw dapat na tayo ay ibigay natin sa US. Even in detention, Kibuloy continues to wield huge political and religious power in our country. His inordinate access and influence within our country's political establishment undermine investigation and danger witnesses. O yan lagi nilang kinakatwiran eh. Makapangyarihan kasi si Kibuloy. Makapangyarihan ba yun? Bakit hindi nakakulong pa rin ngayon? Kaya kayo, patong-patong na kasinungalingan yung mga pinagsasabi ng mga katulad mo, virus, tsaka ikaw, Tabi. Kaya daw dapat dalhin na sa US kasi makapangyarihan daw dito sa Kibuloy. Ngayon lang po ako nakakita ng makapangyarihan. Ha? Ngayon lang po ako nakakita ng makapangyarihan na nakakulong. Ngayon lang po ako nakakita ng makapangyarihan na suspended sa walang katuturan yung kanilang prangkisa. Oh, suspended yung prangkisa, makapangyarihan. Bilib na bilib ako sa mga to eh. Makapangyarihan, nakakulong. Ang makapangyarihan, eto, ni hindi mabanggit yung pangalan sa mga investigasyon. Alam ng lahat ng tao na involved sa flood control projects. Pero si BP Sara lang ang nakakapagbanggit ng pangalan. Sa totoo lang, sino po ang nagbabanggit ng pangalan na Martin Romualdez at Saldico? Si BP Sara lang po. Yun ang tunay na mga makapangyarihan. Pero si Kibuloy na sinasabihan nyo na pedophile, 2-5, makapangyarihan. Hindi ka nga nangingimi eh. Hindi ka nga natatakot eh. Sabihan mo na kung ano-ano eh. Ang makapangyarihan, Rayson Tiberos at saka Tabi Serdanya, yung hindi ninyo mabatikos na Martin Romualdez at Saldico. Yun ang tunay na makapangyarihan. Si BP Sara lang ang nakakapagsabi na sila may control ng budget ng Pilipinas. Hindi nga mapangalanan eh. Hindi nga mahinga ng report ng small committee.